lately, I have been receiving a number of encouraging comments sa Messenger, sa Facebook, and they are motivating me not only to continue what I am doing, but to do it well. Pag maganda ang sinasabi sa comment, talaga namang kasarap basahin kahit binabasa ko nga ulit. Let me share to you some. Ano? Ito yung sabi nung isa ang nagsabi nito ay from California. Your preaching, yung preaching nyo ho, pinakinggan ko 2 times. Yung paano tatanggap ng himala. I think luma na ho yun. Pero instant healing ho ako Para ho kasing may infection yung ear ko sa kanan at itchy throat ako, nawala na ho. It's really blessing sa aming mag-asawa, yung live stream, kasi lumago talaga kami sa pananampalataya. Napaka-anointed ho. We feel God's presence kahit malayo kami. Yan. So, from the West Coast yun, ha? From the East Coast naman tayo. Ito naman ang sabi niya, it's a different person. Salamat ho sa mga salita ng Panginoon na ibinahagi ninyo sa pamamagitan ninyo. Jeremiah 29 verse 11 ho ang verse ng buhay ko, at sa paghimay ninyo ng Psalms 23 ay napuno sa akin ng joy at peace na walang kaparis. God bless His church, J.A. Juan Rosario, and all His people. Yan. Nakaka-bless makapakinig ng ganyang mga comment. Pero ibang klase ito. Itong babasahin ko sa inyo. Hindi ko na sinulat ang kanilang babasahin. Kasi mag-iin na to na ipinadala yung kanilang chat, ipinadala sa akin. Ito yung sabi ng mother, I'm listening to Pastor Ito. Na-addict na ako kay Pastor Ito. Sumagot naman yung anak, nasa Canada. I listen to his preaching too every Sunday. Nakakatawa at madaling maintindihan. Sumagot naman yung isang anak nasa Pilipinas. Ako din, I listen every Sunday kahit we will attend pa sa Lipa sa afternoon. Aba, you know who you are. Hindi ko na sinabi yung mga pangalan nyo, no? You know who you are. Thank you sa inyong mga prayers and thank you sa inyong mga encouragements. And those na nag-comment lang ng amen, thank you na rin. Bibiro lang ako. But you know what? You know what you are doing? Kaya ako binasa yun kasi yun ang aking topic today. You know what you are doing? You are obeying what God said. Paano naman naging obedient ako doon? Ano ba yung sinabi nyo na sinunod ko? Ito yon. Hebrews chapter 10 verse 5. And let us not neglect our meeting together as some people do, but encourage one another, especially now that the day of His return is drawing near. Meron pong commandment ang Diyos sa atin, may utos ang Diyos na dapat natin gawin, lalo na at papalapit na ang kanyang pagbalik. At ano yon? To encourage one another. And these comments are encouraging me. Keep it coming. At ito po ang title na i-share ko sa inyo. Encourage one another. Paano bang mag-encourage? Let's define encouragement muna bago natin malaman kung paano mag-encourage. Dahil po, pag nalaman natin, ay mas madali na kung paano mag-encourage. Anong meaning ng encouragement? Encouragement means action
of giving someone support, confidence, or hope. Persuasion to do or to continue something. Sa Tagalog naman po ay bigyan ng lakas at pag-asa. Nakaka-encourage ka kapag ikaw ay nakakapagbigay ng lakas at pag-asa. Kapag yung ginagawa, sinasabi, at yung nakarinig ay para siyang lumakas, nag-encourage ka. And there are people who are so good at that. May mga taong ang gagaling. Gift talaga nila yon. I remember ang kapatid ko, ang Ate Zelda. Siya po ay nasa abroad din, ano? When I was young, papalagay ko, high school pa ako noon eh. First time akong nakarinig ng ganong klaseng encouragement. Hindi siguro ako sanay na na-encourage, ano? Nasabihin niya na, ito, kayang-kaya ninyong maging bank manager. Ay at that time po ako'y high school, ang pagiging bank manager po ay ang tingin ko ay talagang napakataas na tayo. Hanggang ngayon naman ay mataas siyang tayo, ano. Pero sabihin sa akin nung ako'y high school na hindi ko naisip yon, I felt good. Hanggang ngayon natatandaan ko pa yung feeling ko nung sinabi yon. Because yung kapatid kong ngayon, I don't know if she knows it, ang gift talaga niya na encouragement. Now, we were commanded to be encouragers. Hindi mo kailangan magkaroon ng gift para gawin ito. Ito dapat ang ginagawa ng lahat. Itong sabi sa atin, encourage one another. Kaya ang tanong ko po, where are the encouragers? Nasaan yung mga nagpapalakas na yan at nagbibigay ng pag-asa? Bakit po? Kasi parang ang marami kong nakakausap ay nakaka-discourage. Parang kakaunti na yata yung mga yan, lalo. Mga nakakausap ko, pag hindi nang bubuli, ay nangungulit. So, this world is looking for encouragers. I pray na maging isa ka doon. Now, para mas maunawaan natin kung paano mag-encourage, may sasabihin ako sa inyong dalawang bagay na ginagawa ng mga nagdi-discourage. Para mas maunawaan natin. Yeah, we will start with the opposite para malaman natin yung pag-encourage. Let's talk about two actions ng mga taong nang-discourage. Una, they complain. Mag-isip po kayo ng taong reklamador. May naisip na kayo? Sige, mag-isip-isip ka pa. Bibigyan pa kita ng time. Isipin mo yung kilala mong taong reklamador. Now, naisip mo na. Tell me, gusto mo ba lagi siyang kausap? Gusto mo ba laging kasama? O pag nandyan na, paiwas-iwas ka na? Why? Kasi after talking with him or her, hindi ka feel good eh. Sa totoo, drained ka. You didn't came out na mas malakas at puno ng pag-asa. Bakit? Dahil ang pagrereklamo po ay nakaka-discourage sa nakakarinig nito. May mga tao po na hindi alam na sila ay reklamador. Hindi nila alam. Sasabihin ay, ako naman ay hindi reklamador. Napapansin ko lang yung mali, pero hindi naman ako reklamador. Ganito yon. Okay lang na makapansin ng mali, pero pag laging napapansin mo yung mali, at talaga namang sinasabi mo, reklamo yon. Reklamo yon. Ang pagrereklamo po ay nakakahawa sa kasama mo sa bahay. Maiiba na agad ang atmosphere sa isang tahanan kapag meron dong isang reclamites, isang reklamador.
isang makomplain. At ito po, habang tumatagal ang reklamo, ang complaints, yan po'y patindi ng patindi. Ngayon, tuturuan ko po kayo how to complain. Paano ba mag-complain? Ganito yon. Mag-focus ka sa isang pangit na bagay. Number 2, paniwalaan mo na ang pangit na bagay na iyon ay mahalagang parte ng iyong buhay. Number 3, at ito'y lagi mong sabihin at gawin mo laging topic. That is how to complain. Alam po ninyo, ang pagiging reklamador ang katangian ng mga Israelita na yun, noong po sila ay iniligtas ng Diyos from Egypt at sila po ay naglalakbay na patungo sa Promised Land. Ilang ulit po na ang mga Israelita ay nagreklamo. Tunay na marami po silang nakalabang mga tribo, mga tao sa kanilang paglalakbay. Meron po diyang mga Hittites. Meron pa diyang basta may tights eh. Pero ang pinakamatinding nakalaban ng mga yan ay Reclamites talaga. Ano ibig sabihin? Sila, sarili nila. Napaka-reklamador. At alam mo, ayaw ng Diyos. Ayaw ng Diyos. Basahin ko sa inyo yung pangyayari sa Numbers 11 verse 4 to 6. At ang nagkakagulong mga tao na nasa gitna nila ay nagkaroon ng matinding pananabik. At ang mga anak ni Israel naman ay muling umiyak at nagsabi, sana'y mayroon tayong karning makakain. Verse 5, ating naalalang isda na ating kinakain na walang bayad sa Ehipto. Libre ang isda doon. Padala siguro ito ni Kapitan. Ang mga pipino, mga milon, mga puwero, mga sibuyas at bawang. Akala ko itutuloy pa, bahay kubo na eh. Verse 6. Ngunit ngayon, ang ating lakas ay nanghihina. Walang anuman ang ating harapan, sa ating harapan, kundi ang manang ito. Para pong sa Egypt, mas maraming choices ng pagkain ng mga Israelita. Di ba, iniligtas sila ng Diyos sa slavery ng Egypt. Parang gusto nang bumalik ng Egypt. Na-miss ang kanilang mga pagkain. At ang isda ay sagana. At nung sila'y naglalakbay na patungong Promised Land, nagsawa na sila sa mana na kinakain nila 3 times a day. Ano bang mana? Bago po natin pag-usapan kung ano yung mana, tingnan po natin yung anatomy ng pagrereklamo. Paano ba sila nagreklamo? Nag-focus sila sa isang bahagi ng kanilang buhay. Ano yon? Sa pagkain. Hanggang sa ang feeling nila ay yun na ang pinakamahalaga sa kanilang buhay dahil lagi nang iyon ang nakafix na doon ng kanilang mata. Ang ramdam na nila yun ang pinakamahalaga sa kanilang buhay, yung pagkain lang. At iyon ang naging bukang bibig, yun lagi ang topic, pagkain lang. At yan po ay naging complaint. Now, pag-usapan naman natin, paano ba mag-encourage? How to encourage? Ganito yon. Ang nag-encourage ay nakafocus sa magandang bagay kahit nasa loob ng pangit na bagay. Number 2, naniniwala siya na ang magandang bagay na ginagawa ng Diyos at gagawin ng Diyos ang mas mahalaga. Number 3, at lagi niyang pinag-uusapan ito. That's the difference between complaint and encouragement. Okay, dahil po sa reklamo ng Israelita, hindi na po nila napansin na iniligtas po sila ng mana sa gutom.
they said 600,000 na lalaki. Hindi binilang ang babae, hindi binilang ang mga bata. So it could be millions, ha? Noon pong pinag-aaralan nilang logistic nito. Paano mo pakakainin ng milyong tao? Napakahirap niyan. Kung yan ay magta-travel ng 40 years, pakakainin mo, dadalhin mo ang pagkain, paano yun? Napakahirap. Pero napakahusay ng Diyos eh. Nagpaulan siya ng mana. At sa halip na makita nila na sila'y sinagip sa gutom, sila'y nagreklamo at hindi nila napansin yon. Hindi rin nila napansin na sila'y naging healthy. Healthy kasi yung pagkain yun na napatak. Hindi nila napansin yon. Bakit? Nakafix sila doon sa masarap na pagkain sa Egypt. At hindi nila napansin na hindi sila nahirapan sa paghanap ng pagkain kasi pumapatak na lang sa umaga. Ano ba itong mana? Ang mana po ay bumaba doon sa kanilang encampment kasama ng hamog. Kaya noon pong first time na nakita ito ng mga Israelita, nagtanong nga sila sa kanilang sarili, ang sabi, what is it? O sa Tagalog, ano ito? Kaya po ang ibig sabihin ng mana ay, ano ito? Yun talagang meaning noon. Kaya pag sabi, kain na ikaw ng ano ito? Wala silang pangalan eh. Yun ang naging pangalan. Oh, gising kayo ng maaga ha? Bakit babagsak na ang ano ito? Mana. Yun ang ibig sabihin ng mana. So ano ba yan? Yan po ay as what I've told you, bumabagsak sa gabi kasabay ng hamog at kanilang nililimot sa umaga. Kailangan nilang malimot agad kasi pag naarawan ay matutuyo. Kaya yung mga teenager na kung matulog ay 2:00 ng madaling araw at ang gising ay 2:00 ng tanghali, magugutom kayo. Kung kayo nasa panahon ngayon. Ay alam ko naman na yung mga youth na iyan na mga gising pa, ay bukas pa ang kanilang naka-online pa. Ay ba't yung nalaman, pastor? Ay ako din eh. Yan po'y maliliit na parang butil at manamis daw eh. Pero grabe ang mana. Sabi kasi ng Diyos, pulutin lang ninyo yung kakainin nyo sa bawat araw. Siyempre, alam naman po ninyong mga tao mag-isip, ba't ako kakain ng, magsisiguro ako, baka magutom. Kaya yung pong kumuha ng sobra, daming ganyan yung sa buffet, yung nakuha ng mas marami. Hindi na rin makain, ano. Yung kumuha ng sobra, nakita nila next day, inuud. Pero magtataka ka, kapag Sabat, halimbawa, ngayon ay Friday, kukuha sila ng marami. Ianda nila yon para sa Sabat, hindi sila mamumulot. Hindi inuud yon. Ganon kakatindi yon. Alam ng mana kapag araw ng pagsamba. Grabe talagang pagkilos ng Diyos. At ito'y ginigiling nila, niluluto, at tapos ito'y nagiging bread. Isipin ninyo, sa halip na makita nila yung glory ng Diyos, sa halip na makita nila, grabe to, ibang klase to, naniwala sila na sila'y sawa na. Yung bang kaiimik, kako-complain, yan bang kakainin natin? Sawa na ako dyan. Siyempre naman, pastor, di pag lagi yun mananawa, matanong kita, ikaw ba'y nagsasawa sa kanin? Hindi po. O yan. Anong ibig kong sabihin? Pag lagi mong sinasabing isang bagay, nagiging totoo yan sa'yo. Pwede yung maging, ang feeling mo di ay talagang oo nga, totoo nga yun. Kaya naman, it's just a matter of focusing. Sa halip ng mas paniwalaan ay malaya na sila. Papunta na sila sa lupang pangako sa magandang lugar. Hindi na sila magiging alipin.
Sa halip na makita nila ang ginagawa ng Diyos. At sa halip na makita nila ang gagawin pa ng Diyos na ano? Na oo nga at mahirap ang maglakbay, pero ang Diyos na nagligtas sa kanila sa Egypt ay kaya silang dalhin sa kanilang patutunguhan sa promised land. No, they did not focus on what God is doing and what God can do. They just focus on, mana na naman. Umay na ako dyan. Iyon na nang iyon. At ang ramdam nila yun ang kanilang buhay na napakahalaga na. So, anong naging resulta ng kanilang pagreklamo? Numbers chapter 4 verse 10. At ang Panginoon ay galit na galit. Hindi galit ha, galit na galit. At sumama ang loob ni Moises. Na-stress na po si Moises sa karereklamo ng mga Israelita. May sasabihin ako sa iyo ha, kung ikaw ay isa sa tribo ng mga reclamites. Kung ikaw ay reklamo ng reklamo, tiyak may nai-stress na sa iyo. Kung ikaw ay empleyado, reklamo ka ng reklamo, stress na sa iyo ang boss mo. Kung ikaw naman ay asawa, reklamo ka ng reklamo, stress na sa iyo ang asawa mo. At yung ikaw naman ay anak, reklamo ka ng reklamo, stress na sa iyo ang parents mo. Nakaka-stress yan. At tingnan pa ninyo, naging resulta. Nagalit ang Diyos sa reklamo, kasi yung pagrereklamo nila, mayroon pa yung dagdag eh. Sabi nila, sana hindi na kami pinaalis sa Egypt. Grabe naman. Ang daming ginawa ng Diyos para sila'y mapalis. Bigla sabi, sana doon na lang kami. Ano ba yan? Anong ginawa ng Diyos? Ay di pinagbigyan, nagpadala ng karne. Sinugo ang mga pugo. Alam mo ba nung sinasabi ito ng Diyos kay Moses? Sabi ni Moses, paano ninyo pakakainin ng karne ito? Ay kadaming iyan. Ano, saan manggagaling ang baka? Ano yan? Yung mga isda, uubusin ninyo sa dagat? Sabi ng Diyos, aray si Moses, walang kabilib-bilib. Yan naman yung nagpara-praise lang ako, ha? Alam mo, ang ginawa ng Diyos, yung mga pugo na lilipad-lipad, biglang napagod at lahat ay nagbabaan sa kanilang camp. Pugo. Doon po nagsimula ang mang-inasal. Pero dahil nga po, nagalit ang Diyos sa karereklamo, ito naman po naging resulta. Babasahin ko sa inyo. Bilang chapter 11 verse 33. Ngunit samantalang ang karne ay nasa kanilang mga ngipin pa bago ito naubos, ay nagningas ang galit ng Panginoon laban sa bayan at pinatay ng Panginoon ang mga tao ng matinding salot. Nagkasalot. Habang ang karne nasa ngipin pa, hindi pa nakakapag-floss. So, sige, narinig na naman ninyo, sige, magreklamo pa. Mag-complain pa. Ba't ko ba ito sinabi? Kasi ito po ang ating sitwasyon ngayon ay hinog na hinog sa mga reclamites. Maraming reklamo ang nagaganap ngayon. Nagkaroon ng enhanced community quarantine. Ano ang mga reklamo? Hindi makapagtrabaho Hindi makapagtrabaho. Ano pa? Hindi ako nakasama sa amelioration Ano pa? Nakasama ako sa amelioration kulang. Ano pa? May nagbibigay naman ng ayuda, lagi namang sardinas Ano pa? Tingnan ninyo, baka kayo nakaimik na rin. Lagi na lang akong nasa bahay, bored na ako. Sawa na ako sa kati-tiktok Sabi nga nung isa, nabasa ko. Dahil daw sa quarantine, natutuhan na niya makipag-usap sa kanyang sarili. Kasi sila daw dalawa'y nagtatalo na. Ay nako, pag namamalengke, may quarantine pass pa Sa higpit naman. Kainit ka ng face mask. Lalo ako hindi makahinga
Hinog na hinog. O sige, baka naman hindi pa kayo nabobola, baka din mabobola na sa tambiolo. Nakakamiss humada. Hindi na makapagpakulay ng buhok. Sabi ng mga isa, hindi maka-order ng milk tea sa Gongcha, ng kape sa Starbucks, ng pizza sa Yellow Cab, ng ramen sa Botejo. Sige, isa-isahin mo na lahat ang hindi mo makain. Naging General Community Quarantine, GCQ. Alam mo, sabi naman ngayon, hindi naman ramdam ang pagkakaiba. Pareho din. Mahigpit pa rin ang checkpoint. May curfew pa rin. Sarado pa rin ang ibang tindahan. Alam mo, kung ikaw ay katabi ng tao ngayon, baka ikaw i-drain na. At doon nakafocus. Pag inireklamo mo, ito'y lumalaki. Ang feel mo ay napakahalaga. Paano ka namang naging napakahalaga ng milk tea? Parang yun ang buhay At paulit-ulit pang sinasabi, ito po ang tamang encouragement. Ito ang tamang encouragement. Ang tama pong encouragement ay hindi naman lahat positive. Hindi yung sinasabing, hindi naman sinasabing, magaling at ikaw ay may sardinas. Bakit? Hindi naman talagang masarap pag laging sardinas. Totoo naman yung sinasabi Yung nagsasabi na masarap lagi ang sardinas, hindi pa nararanasan yon. Hindi naman talaga okay na laging nasa bahay. Dahil na nagsasabi, okay lang naman na laging nasa bahay ka. Ang nagsasabi niyon, iba kay mongha. Monk. Sa pag-i-encourage po, iyong tinatanggap ang pangit na sitwasyon. You are not denying it. Pero hindi mo sinasabing yun ang pinakamahalaga. Parang ganito, okay, hindi ako makalabas. Ano ngayon? Ang buhay naman hindi sa paglabas lang Nakatipid pa nga. Nagkasama-sama pa kaming pamilya. Mas mahalaga yon. At may ginagawa ang Diyos sa amin na maganda. Nakakapag-pray kami together. Ano nangyayari dito? Hindi naman niya sinasabing magandang sitwasyon Hindi niya dinideny na ang sitwasyon ay pangit. No, talagang pangit na sitwasyon. Pero, hindi siya nagko-concentrate doon. Hindi yun ang mahalaga sa kanya. Ang mahalaga sa kanya ay yung sama-sama silang family. Dahil kapag ikaw ay merong pinagfokusan na doon ka lang nakatingin, ano man iyon, yun ang nagiging mahalaga sa'yo. Parang yun ang nagiging buhay mo. Hindi ka nagkukunwari na hindi mahirap ang sitwasyon. Pag sinabi mo yon, fake ka, fake. Lahat dito sa Pilipinas, sa buong mundo, sa California nga ay nagrarally ng mga tao at ayaw ng naka-lockdown. Mahirap talaga. Hindi mo lang hinahayaan na yon ang magdikta ng damdamin mo sa buong araw. You're not allowing na yun ang magdidictate ng iyong emosyon. Oo. Parang ganito, wala pa nga trabaho, hindi pa nga makapagtrabaho. Malakas naman, tsaka buhay. Matatapos din ito, makakapagtrabaho na ulit. Anong ibig kong sabihin? Hindi yung sitwasyong pangit ang magdidikta ng iyong damdamin. No. Titingin ka sa ibang bagay at yun ang magdidikta ng iyong emosyon. Napakadami na noong tumigil sa bahay ay kalungkot-lungkot kasi nag-focus siya doon sa mga bagay na pangit. Hindi ko naman sinasabing hindi totoo yun Totoo yun. Pero it doesn't mean
na doon mo kukuhanin ang damdamin mo kasi marami pang bagay na pwedeng tingnan. At kung ganito ang bukang bibig mo, ang kausap mo ay lalakas, magkakaroon ng pag-asa. Kapag ang ginagawa mo, sinasabi mo ay nakakahina sa iba, kapatid, hindi ka nakaka-encourage. Not everyone, itong problema, not everyone wants to be an encourager. And if someone wants to, kung gusto man niya, maybe he doesn't know how. Hindi niya alam kung paano. Hindi naman po madali ang mag-encourage. Kaya nga yung encourage one another, akala mo dali-dali. Ano? No. Hindi naman niya. Kasi yan merong right words at merong right timing. Hindi naman yan basta, wag mong isipin yan. Hindi naman basta ganun eh. Hindi, wag mong... Okay. Saan banda? Hello? Hindi po madaling mag-encourage. Hindi madali. Kaya yung iba, they don't want to go into this ministry eh. Bakit? Kasi minsan hindi nila alam eh. Meron po kasi yung right words at right timing. At minsan, you don't need words. Ano ibig ko sabihin? Hindi ka pwedeng mag-encourage na sasabihin mo lamang, huwag mong isipin yan. Hindi ka pwedeng mag-encourage na sasabihin mo lamang, hindi. Simple lang yan. Baka masagot ka lang, paano mo nasabi? Hindi ka pwedeng magsabing, alam kung nararamdaman mo. Baka masagot ka, paano mo nalaman? Sa kagustuhan mo mag-encourage, baka hindi pa nakatulong. At minsan, ang pag-encourage ay very taxing. Nakakapagod. Because sometimes, what a person needs is not the solution. Ito kasi tayo solution-minded, focus tayo Kapag may namang problema, gusto natin bigyan ng solusyon. Alam mo kung bakit minsan hindi solusyon ang kailangan nila? Kasi minsan hindi pa sila ready tumanggap ng solusyon. Hindi pa sila ready. Pag nagsabi ka ng solusyon, sisigaw ka lang, ayaw ko marinig yan. What do they need? Ang kailangan lang nila ay kadamay. Ang kailangan lang nila ay a person that will stay sa tabi nila. Makikinig sa kanilang litanya at sa kanilang sasabihin. At nakakapagod yon kasi paulit-ulit yon. Pero you know what you're doing? You're encouraging that person. At kailangan po ng compassion and patience para gawin ito. Kaya yung sasabihin, be an encourager. Akala mo napakadaling ministry, ano? No. And I am suggesting, if you want to be an encourager at meron kang sasabihin, wag muna imik ng imik. Mag-pray ka sa isip mo. Halimbawa, may sinasabi siya, and you sense that person needs an encouragement. Wag ka munang basta imik. Mag-pray ka sa iyong isip. At hintayin mo yung sasabihin ni Lord na tamang words. O kung sasabihin ni Lord, huwag kang mag-words, huwag kang magsalita. Kung may nagsabi naman, paano ako mag-i-encourage, pastor? Ay ako nangangailangan ng encouragement. Siya nga naman. Paano nga naman, ano? Mahirap mag-encourage ang discourage. Ang tendency niyan, mga hawa pa yan. Halimbawa, merong nandyan nangangailangan ng encouragement. Ikaw naman, gusto mong mag-encourage, ikaw naman discourage din. Alam mo, mangyayari? Matapos ninyong mag-usap, yung iyong tinutulungan pag-alis doon, lalong kabigat ng kanyang pakiramdam. Bakit? Kasi, what can you give if you don't have it? So, what am I gonna do kung ako, pastor, ay discouraged? Then, encourage yourself unto the Lord. Kasi hindi kasi laging nasa tabi mo mga encouragers Kaya kanina, yung nagandang tanong ko where are the encouragers? Hindi sila laging nandyan So, wag ka laging maghahanap ng taong paghuhugutan mo ng lakas
Ganun yun eh. Mga tao agad naghahanap ng paghuhugutan ng lakas. Ay magaling kung lakas ang mahugot mo diyan. Ay kung sa halip na lakas ang mahugot mo pa diyan eh, sama ng loob, paano yun? Ito po ang ginawa ni David. First, si David po ay bumalik sa kanilang tribo, kasama ang kanyang mga tauhan at nakita niya na nalusob ang kanilang tribo, nakuha ang kanilang pamilya, nakuha ang kanilang ari-arian, sinunog ang kanilang bahay, wala na doon tao. At heto na po, galit na galit ang mga tauhan kay David. Ganon po kasi pagka may nangyayaring problema, naghahanap ng masisisi at lagi sinisisi ang leader. Samantalang si David ay nawalan din. So yan po ang senaryo. At basahin ko sa inyo yung verse. 1 Samuel chapter 30 verse 6. David was greatly distressed because the men were talking of stoning him. Abay, babatuhin na si David eh. Each one was bitter in spirit because of his sons and daughters. But David found strength in the Lord his God. Mga kapatid, okay lang na humugot ng lakas kung kanino man. Pero wag mo namang kakaligtaan na ang primarily mong huhugutan ng lakas ay ang iyong Diyos, ang iyong Ama, ang Panginoon mo. Katulad po ni David. Kaya siya nasabihan ng a man after God's own heart eh. Kuha agad siya ng lakas sa Panginoon. David found strength in the Lord his God. Paano po yun? Paano kumuha ng strength sa Diyos kung ikay discouraged? Simple lang. Be back to His Word. Balik sa Kanyang salita. Anong ibig ko sabihin? Ito may pangyayari. Nag-aalisan na po ang mga disipulo ng Panginoong Hesus. Kasi hindi po nila maunawaan at sila'y na-offend doon sa sabi ng Panginoong Hesus na kakainin ang katawan niya at iinumin ang kanyang dugo. Hindi nila maunawaan yun at that time. At sila po'y nag-aalisan. Ang sabi nila, napakahirap na katuruan to. At heto po ang sunod. Basahin ko sa inyo. John chapter 6 verse 67. Tinanong din po ni Jesus ang 12. Then Jesus turned to the 12 and asked, "Are you also going to leave? Iiwan din niyo ba ako?" Nag-aalisan na yung iba. Iiwan niyo ba ako? Verse 68. Simon Peter replied, "Lord, to whom would we go? You have the words that give eternal life." Panginoon, sa kami pupunta? Nasa iyo ang buhay nasa iyong salita na nagbibigay ng buhay na walang hanggan. And verse 69, sabi ni Peter, "We believe and we know you are the Holy One of God." Kapag discouraged ka, iisa lang ang pupuntahan mo. Encourage yourself unto the Lord. Katulad din na Peter na nasa gitna ng discouragement, nag-aalisa ng mga disipulo. Anong ginawa ni Peter? "Lord, to whom would we go?" Saan pa naman kami pupunta? Ay nasa iyong salita na nagbibigay ng buhay. Kaya kung you feel discouraged sa mga nangyayaring ito, come on. Open your Bible. Makinig sa mga messages. Ang daming mga tao na dito humugot ng lakas. Sa kabahuhugot ng lakas ngayon, nasa bahay ka lang. Di ka makakalabas. At pupuntahan mo ng iyong mga friends. Lahat sila merong mga worries. Ang Diyos ngayon ang hinuhugutan ng lakas ng marami. Ikaw man ay ganun ang gawin mo. At ito'y pagkakataon para mapalapit sa Panginoon. Ang mga complainers, ang mga reclamites, hindi nila makikita ang opportunities. Yes, quarantine po ngayon. Quarantine ngayon. Hindi makalabas ang mga tao, pero hindi naman lahat ay hindi makalabas. Pwedeng lumabas kung ang dala mo ay food. Now, anong ibig kong sabihin? May mga taong sa halip mag-complain, they took advantage of the opportunities. Abay, meron pong there's a guy na ang ginawa niyang negosyo ay service. Ako ang mamamalengke para sa'yo.
Sabihin mo kung ano ang kailangan mo, i-deliver ko sa'yo. Yun ang kanyang service. And of course, that's for a fee, ano? Chef Anton, itong si Anthony na talaga namang simula ng mag-lockdown ay yumaman na ng yumaman. Ay sa lakas ng benta ng kanyang dinideliver ng mga food. At talaga namang online, pipicturan ng pagkasasarap naman talaga. At ang dami nagpapadeliver at nadadala niya. You know what? Ang mga tayo reklamo ng reklamo. Si Anthony, bumili pa ng lupa. Bumili pa ng lupa dahil siya ay binebless ng Panginoon. You know, depende yan sa pananaw. A person may look at a thing as a problem, but another person can look at that as an opportunity. Ano pa? Si Angeli at si Canon, aba ay nagdi-distribute ng flavored milk. Si Joanna Lynn, aba ay nagbebenta ng banana cake. Ito hindi ko to sure pero si Jilik nga ba ang nagbebenta ng pakwan? Ha? Hindi nagbebenta, namimigay. Mas maganda yon. Mas maganda yon. You know what? Some people, they took advantage of this opportunity, of this situation. They studied, and some honed their skills. Pinag-igi ang kanilang mga skills. Katulad nino, si Brother Bod, ayan he increased his knowledge sa sound system by joining the free webinar. May mga seminars regarding doon sa kanyang interest. At marami pong nagbibigay niyan. May mga tao na nag-aral online. Some improved their ministries to God. Katulad ni na JC, ni Eric, ni Bod, who helped in upgrading our online preaching. Hindi nyo napapansin, meron pa akong mga palakad-lakad ngayon dito. May mga paimik-imik ako sa inyo. Dati wala niyan. Kaya tuloy, ang dami ko ngayong iniisip. Dati dito lang ako, iniisip ko pang pagharap sa inyo. At pagkatapos niya, naalis ako dito, lalakad ako, haharap naman ako sa kabila. At ako'y magsasalita. Yan po ang ginagawa sa akin ng mga taong ito. Pinapahirap ang aking pagpipreach. Pero no, they want to improve. Para daw naman, pag dito daw, laging para iba't ibang angle, Pero, what is my point? You can use this opportunity instead of complaining. Si Pastora Melody, nag-start siya ng mentoring our pastors and pastors in the making to improve their sermon making sa online. Siyang mga yan meron pong silang ginagawa how to improve your sermons, your preachings. Abay, nakakatuwa. Ako'y nakatingin din minsan, ako'y napapatawa sa mga sagutan nila. This is my point. Why will you concentrate on something you cannot do anything about, gayong may magagawa ka namang productive? Hindi ko pa binabanggit yung magagawa mo to level up your spirituality, ha? Hindi ko pa binabanggit yung you can really dig in and really mag-level up sa iyong intimacy sa Panginoon. Hindi ko pa yan tinatouch. So, enough to say, ako'y napahaba na sa complain. Baka ako'y mag-complain na mamaya Complain, when you do that, you don't encourage. So, baliktadin mo yan and you're encouraging. Dadalwa naman to, 9 minutes. I'll do this very fast. Another one is regret. Ang tawag po sa pag-focus sa pangit na pangyayari ngayon ay complain. Ang tawag sa pag-focus sa pangit na nangyari kahapon, regrets.
Yung pangit na nangyayari ngayon, you complain. Yung pangit na nangyari kahapon, nangihinayang ka, regrets. Anong sabi ng Philippians 3 verse 13? But one thing I do, forgetting what is behind and straining toward what is ahead. Discouraged ka ba dahil sa mga pangyayaring out of your control? Dahil sa nakikita mo mga tao nagkakasakit? Dahil hindi mo alam kung kailan ito matatapos? Ikaw ba'y discouraged? Discouraged ka ba dahil medyo nabawasan ang benta o nawala ang benta? O nagka-problema ang negosyo, napatigil, o nawalan ka ng trabaho? Are you discouraged? Discouraged ka ba dahil sa nawawalang opportunities? Dapat ikaw'y mag-a-abroad na, pero nangyari ito ngayon, wala na ngayong hiring, hindi ka makapunta ng abroad, samantalang ikaw ay dapat ay aalis na? Are you discouraged? Or, discouraged ka ba dahil sa ginawa ng ibang tao sa'yo? Sa mga ginawang mali ng ibang tao sa'yo noon? O discouraged ka ba dahil sa ginawa mong mali noon? This is my point. Ang regret o panghihinayang ay isa sa pinakawalang saysay na emosyon. Very unproductive, very unhealthy, useless. Ano mang nangyari, ikaw man ang dahilan, nature man ang dahilan, sino man ang dahilan, tama ng panghihinayang. Because pag laging nanghihinayang, you are choosing to live in your past and you are choosing to forget to live in your present. Alam ng Diyos lahat ng mga paghihirap mo. Alam ng Diyos lahat ng mga sakripisyo mo. Alam ng Diyos ang mga pagkakamali mo, pagkakamali ng ibang tao sa iyo. And I have a news for you. Listen, planado na niya hindi lamang ang iyong pagbawi. Planado na niya hindi lang ang iyong pag-ahon. Planado niya ang iyong pag-angat. Sa Bible po, may nakasulat doon. Pinapuntahan po ng Diyos kay Jonah ang Nineveh. Si Jonah po, medyo maraming mga naisip. Naging reluctant. Sa halip na sa Nineveh nagpunta, sa Tarsis nagpunta. Nag-iba ng daan, nag-detour. Dahil doon, napapasok siya sa loob ng tiyan ng malaking isda. Ano nangyari? Medyo nagtagal. Nagtagal siya sa kanyang journey. Hindi kaagad siya nakarating sa kanyang destinasyon. Pero meron po siyang ginawa. Dahil po doong hindi siya sumunod, siya po'y pumunta sa tiyan ng isda. Nakain siya ng malaking isda. Pero nung siya'y nasa tiyanan ng isda, tumawag siya sa Diyos. And let me read it to you. Jonas chapter 2 verse 1 and 2. Nang magkagayoy na nalangin si Jonah sa Panginoon niyang Diyos mula sa tiyan ng isda. And verse 2, at kanyang sinabi, tinawag ko ang Panginoon mula sa aking pagdadalamhati at siya'y sumagot sa akin mula sa tiyan ng Sheol. Ako'y sumigaw at iyong dininig ang aking tinig. Meron akong gustong bigyan ng diin. Si Jonas, nung siya ay nasa gitna ng pagdadalamhati, nasa gitna ng problema, tinawag niya ang Panginoon. Sumigaw siya at dinidig ng Diyos ang kanyang tinig. Because tinawag mo ang Panginoon. Because tinawag mo ang Panginoon. Humanda ka. Get ready. Dahil once tinawag mo ang Panginoon, dininig niya ang iyong pagtawag. Hindi lamang po iniligtas ng Diyos si Jonah, dinala ng Diyos si Jonas sa kanyang destinasyon. Maaari ang sasabihin mo, nagtagal na hindi ko na malaman kung ako'y makakarating pa doon sa destinasyon ko. Listen to this, because I will conclude. Ang nangyayaring pangit is temporary. Ang nangyaring pangit ay hindi final. God always has the final say. Siya ang may final say. Hindi ang sitwasyong yan, hindi ang mga tao.
Because itong mga nangyayaring pangit, this will stop, this will change, this is temporary. Yun namang nangyaring pangit doon, oh come on, that's not the final. Hindi yun ang final say. God has the final say. Pandemic or mistakes, they don't have to keep you from your destiny. Hindi po nabago ang pangako. Hindi nabago ang plano. Yun pa rin. Maaring nagtagal ang biyahe. Maaring ang Israelita ay nagtagal ng pagpunta sa Promised Land. Maaring si Jonas, sa halip na napakalapit ng Ninive, pumunta pa ng Tarsis, nakain ng malaking isda. Kaya medyo nagtagal. Pero dahil tumawag ka sa Panginoon, that is enough. Ang iba pinapahirap ang Bible. Ang iba pinapahirap ang relasyon sa Diyos. Isa lang ang gagawin mo. Dahil tumawag ka sa Panginoon. Call on to the Lord. Ano man dinadaanan mo ngayon? Ano mang nangyayari sa iyo? Katulad ni Jonah, tumawag siya sa Panginoon. Kung ikaw ay nadi-discourage, this is not the time to look for someone at hugutan mo ng lakas yung taong yon. This is the time to go, come nearer to God. At doon mo kunin ang lakas mo. Doon mo kunin. Keep hoping. Keep believing. Because He will move you into the blessing and victory He has prepared for you. Yung nakahanda ng Diyos sa iyo, nakahanda pa rin yun ng Diyos. Hindi niya yun binigay sa iba. Hindi niya nilikom yon. Naka-ready pa rin yon. Kung ikaw man sa palagay mo, medyo nagdetour ka, medyo nagpatagal-tagal ka, huwag kang mag-alala. That is not final. God has the final say. And He is saying, my son, my daughter, I am waiting for you. I am waiting for you. Come. Everything is ready. Because God will bring you to your destiny. God will bring you sa kanyang plano sa iyo. You have a God that will never change. You receive a promise that will never change. Ito, circumstances, very temporary. See God, everything will fail, but His word will remain. Ano mang nangyari, kung pangit man yung nangyari sa iyo, o pangit man ang nangyayari, remember this. God's favor is upon you. God's presence is in you. At ang favor niya ay hindi lang dumadaloy sa iyo, dumadaloy ito sa pamilya mo, dumadaloy ito sa mga anak mo, at dumadaloy ito sa mga anak ng mga anak mo. Ang presensya ng Diyos ay nasa unahan mo, nasa likuran mo, nasa tabihan mo, nasa loob mo, all around you. Remember this. God has the final say. Maganda ang plano ng Diyos. Magaganap yun. Imposibleng hindi. Dahil ang nakasalalay dito ay ang salita niya na sinabi niyang hindi ito kailanman matitinag. Keep on believing. Keep on hoping. Your God is good. This I pray and I declare in Jesus' name. Amen.